Halina at matuto sa Batang One Channel. Magandang araw mga bata! Ngayon ay matututo tayo sa Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 1, and Milk-Based. Patungkol ito sa mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang na ipapaliwanag ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Sa iyong pananaw, anong paraan ng pagtugon ang ipinakita na ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Bakit? Tara, ating alamin. Ito ang mga iba't ibang tugon ng mga katutubo sa kolonyalismong Espanyol. Una, ang pagsuway ng mga Igorot sa patakarang Espanyol. Hindi sumunod ang mga Igorot sa mga patakaran ng monopolyo ng tabako. Pagbenta ng mga tabako sa ibang mga ngalakal maliban sa mga hinirang ng pamahalaang Espanyol. Hindi nangilag sa kabila ng pagtatag ng pamahalaang military sa Cordillera. Pangalawa ay pangangayaw ng mga Igorot. Ang pangangayaw o headhunting ay isang tradisyon ng mga Igorot ng pakikidigma at pagpugot sa kaaway. Kinatakutan ang tradisyong ito ng mga misyonerong praile sa Cordillera, kung kaya't nililisan nila ang lugar dahilan upang hindi magtagumpay na napalaganap ang Kristyanismo sa mga katutubo. Tinaguri ang Tribus Independientes o Tribong Malaya ni William Henry Scott ang lugar ng mga Igorot. Pangatlo naman ay ang pakikitigma ng mga Muslim. Inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 siglo, nagkaroon ng mabuting ugnayan ang mga sultanatong Sulu at Maguindanao. Sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga ng jihad, nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanyang misyon sa Luzon. Pang-apat ay ang paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Noong 1851, napilitang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Urbis Tondo. Ayon sa kasunduan, maibabalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa Sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito. Nagkaroon ng magkaibang interpretasyon ang dalawang panig sa kasunduang ito. Para sa Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. Para sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Ngayon, para ating mas maunawaan, dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang O kung opinyon at K kung katotohanan ang bawat pahayag. Sa unang bilang, ang Moro War ay naganap sa pagitan ng mga Muslim at Amerikano. Pangalawang bilang, si Sultan Kudarat ang naglunsad ng kauna-unahang jihad laban sa mga Espanyol. Pangatlo, tinawag ni William Henry Scott na Tribong Malaya ang mga Igorot.
Pang-apat, ang pakikipagbarilan ay ang tradisyonal na pakikipaglaban ng mga Igorot. Pang-lima, sa pilitang lumagda ang mga Muslim sa isang kasunduan. Ngayon ay atin nang alamin ang mga kasagutan. Sa unang bilang, ang Moro War ay naganap sa pagitan ng mga Muslim at Amerikano. Opinyon o katotohanan? Tama, ang sagot ay opinyon. Pangalawang bilang, si Sultan Kudarat ang naglunsad ng kauna-unahang jihad laban sa mga Espanyol. Opinyon o katotohanan? Magaling, ito ay katotohanan. Pangatlo, tinawag ni William Henry Scott na tribong Malaya ang mga Igorot. Opinyon o katotohanan? Tama, ito ay katotohanan. Pang-apat, ang pakikipagbarilan ay ang tradisyonal na pakikipaglaban ng mga Igorot. Opinyon o katotohanan? Mahusay, ito ay opinyon. Panglima, sa pilitang lumagda ang mga Muslim sa isang kasunduan. Opinyon o katotohanan? Tama, ito ay katotohanan. Dumako naman tayo sa pangalawang pagsasanay. Panuto, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pakikipaglaban ng mga Igorot at mga Muslim sa mga Espanyol. Ipakita ang poster sa klase at ipaliwanag kung ano ang sanhi at epekto ng mga nasabing pakikipaglaban. Para sa ikatlong pagsasanay, basahin ang bawat item at isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, ito ay isang tradisyon ng mga Igorot ng pakikitigma at pagpugot sa ulo ng kaaway. A. Arm hunting. B. Head hunting. C. Pagbaril. D. Pagsaksak. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B, head hunting. Pangalawa, ang digmaang naganap sa pagitan ng mga Muslim at Spain. A. Jihad. B. Moro War. C. Pangangayaw. D. Tribong Malaya. Mahusay. Ito ay letrang B, Moro War. Pangatlo, siya ang naglunsad ng banal na digmaan laban sa mga Espanyol. A. Juan Antonio de Urbiziondo. B. Sultan Alauddin. C. Sultan Kudarat. D. William Henry Scott. Mahusay, ito ay mahusay, ang tamang sagot ay letrang A, si Juan Antonio de Urbiziondo. Pang-apat, ang banal na digmaan laban sa mga Espanyol. A. Head hunting. B. Jihad. C. Pangangayaw. D. Tribong Malaya. Mahusay, ito ay letrang B, Jihad. Panglima, siya ang nanggipit sa mga Muslim upang lumagda sa isang kasunduan. A. Juan Antonio de Urbiziondo. B. Sultan Alauddin. C. Sultan Kudarat. D.
William Henry Scott. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A, Juan Antonio de Urbiziondo. Para sa inyong karagdagang gawain, ito ang panuto. Sumulat ng maikling liham para sa mga kababayan nating Igorot at Muslim at batiin sila sa tagumpay ng kanilang mga ninuno na hindi nagpasakop sa mga Espanyol. Mahusay mga bata! Natapos na naman natin ang isang aralin. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para sa mga susunod nating episodes. Paalam!